during the camp po, ano po ba yun? Kasi, I think I am assigned as a counselor, Sister Malu. Siyempre, hindi naman po ako well-trained. I am not a psychologist or yung nagbibigay na or a teacher or ano. What I would counsel siguro yung biblical din, which is exactly ano, at yung ano mo, yung everyday na experience ko sa bahay, sa mga anak ko. So in that, ano ba, siyempre, i-assign na sa, sa grupo ng mga kabataan. Ano ba yun? If there's only a need, doon lang kami magka-counsel, or we will be having a time for them na iwa-one-on-one sila. Proactive po ba or reactive? Both situational tsaka as the Spirit leads us. Ang alam ko lang, ang very important role natin as counselors, peer counselors, as part ng dun sa mga elders, kakatanda sa church, dun sa camp organization is, I think we should all be ready to listen. Yun ang una. We should all be ready to listen. And whether we should be listening directly from the counseling or listening indirectly, ibig sabihin, listening naman is looking just at the body language, at their actions. Makikita naman natin yan. I remember nung sa camp natin sa Baguio where we tried to, may isa tayo kapatid na nahirapan daw tayo. And ang sabi natin is, let's somebody will have to talk. Was to the sister, di ba? Kasi hindi, gawin natin, suggestion na natin, gawin na natin parang gawin more na focus, nag-usap sila, and then we grow out from each other. That was one technique. I really don't know how effective that was, pero it was suggested because ayaw naman natin i-confront yung harap-harapan. But, we should be proactive. But, to the point that nagiging nakikialam ka na talaga na unwanted ka naman. Yung ganung bagay, ano na yun, pastor na lang sa salita sa kanila. Hindi counseling na yun. Hindi na counseling. Talagang may nakita tayo na diferensya na she doesn't prophet. Actually, it's not counseling. Nakausapin mo siya because of what you saw there. The counseling will come in after that. If that person would be open enough to say, mo malaman natin, we have to try to solve. Pero kung purpose natin is correct an action, that's not. Correct an infraction or try to realign them into something which should be part of what we're doing. I think it's a counseling. Correct an issue. Tama po sila. For sister, Pailang taon po ba natin ito? Pangapat. Pangapat na. No? And with this, we learn through, kahit tayo na nag-organize and committee members, we know that we are not, una-una hindi tayo prepared, di ba? Una. Kaya lang we try to do our best to draw these young people to the Lord's ministry, to the Lord's, di ba? Kaya natututo rin tayo. So habang tayo patuloy na nag-i-improve sa ating program, ito yung isa sa nakita kong weakness na nga natin. Kasi ang dami ng problema natin nakita, hindi naman natin na-answer, especially with relationship with these young people, with these young campers. So sinabi niyo po, ito po ba dapat na may session pa tayong mag-gano'n. Actually, during camp, kasi po, during the period ng camping, it's very informal ang setup natin. Most of you have seen here,
formal po yan. Yung mga nakita ko, formal po talaga yan. Kasi kinuha namin ito sa isang talagang sa aming guidance office. Formal lahat yan. Kasi tinuturuan namin ng mga peer counselors na ganito. Pero sa camp setting, ang unang-una po talaga natin dapat i-train, yung ating listening. At hindi lang sa sinabi na po ni Pastor, na hindi lang sa tenga talaga. We can observe the behavior of our campers. Pag nakikita kayong merong isang umiiwas na sa group work, kita niyo po yan, ano? Noon, o-observe ako. Hindi pinapansin. Nakaupo lang yung isang camper doon sa dulo, walang lumalapit na counselors o counselor, kahit isa man. Kasi sigurado, busy rin, pero isa po yun sa dahilan na dapat maging aware tayo. Pakinggan natin yung kanyang body movement. Kailangan niya bang may kausap? So, lalapitan po natin yun. O, bakit dito ka? Wala ba tayong activity? So, encourage natin siya. Again, guide him back to the activity. Pero pag talagang gusto niyo mag-isa doon, let him be. Iwanan po muna natin yun. Observe lang natin siya. And then, kumisa, hindi siya nagre-respond sa atin. Age din yan eh. Pero you can send somebody, kanyang medyo contemporary na yung age, pwede siyang mag-open up to, o kaya pwede siyang sumunod. Hahanapan po natin ng lugar, ang bawat campers, kung may nakikita tayong problema, o kaya meron tayong nakikita behavior na hindi natin ina-expect sa isang camp. Ano po? At usually, yung ating initial encounter with the campers, hindi ang counseling po ay hindi agad magsisimula. Kasi nag-build muna tayo ng relationship. So pag kilala natin yung mga campers na yan, at sila na ang open na meron ganito silang problema, doon po tayo makikinig ng todo-todo. Diyan na po papasok yung ating Ministry of Discipleship Making. Kasi ito yung problema ng bata, so papasok na rin po din yung ating pag-teach sa kanya kung ano yung ating mga alam tungkol sa Bible. Pero unang-una sila, don't be judgmental, no? Kasi lagi ko naririnig yun eh. Puntakan yan. Hindi po yun. Kaya po na-offend yung mga tao sa atin. Kung sa counselor relationship. So ang unang-una po i-build natin is a relationship with our campers. Meron pa po, Sister Elsa. Is it answered? So yung ito po, pag nasa camp tayo, ating campers. So ito ang natin gagawin. Sige nga. Brother Ricky, can you tell me, or can you share to us a name of a person, a special person sa iyong buhay, and tell us why he or she is a special person for you? Wala nang drama. Sige, mag-isip muna kayo. Kaya lahat tatanungin ko. Name a person who has become special because probably he did or he gave something to you. Other than Jesus ka po yan, no? Of course. Special na special si Jesus. So, huwag na natin isama muna si Jesus. We are talking about human relationship dito. So, sa aming sa level natin. Okay na po, yun na po yung intindihin. Sa level natin, Brother Ricky. Special person. Siguro yun, naalala ako nung sasabihin ko. Sina? Ngayon, well, pag nakita niya yung video nito at hindi ko sinabi siya baka siyempre special person sa buhay ko. Ang pinakamalapit at dalawa naman, sino my wife, si Rita, or si Javi. In this case, isa lang naman. So, si Rita, siyempre kumbaga, bakit siya Bakit siya naging special? May ginawa ba siya sa'yo? O may ibinigay ba siya sa'yo? Kaya naging special dahil kumbaga siya yung
of course, syempre, in Jesus we are already complete eh. Pero, kumbaga sa buhay natin dito sa mundo, siya yung nagbigay ng Completeness. kumbaga siya yung pumumpleto sa akin, siya yung nag-bear ng anak ko para lalong mabuo at maging isang pamilya. At masabi ko sa sarili ko na sa buhay na ito na naging kumbaga hakot ako in terms of sa family life. Okay, that's good. Actually, lahat naman si Jesus ang nag-fill up ng emptiness natin. Pero, of course, Jesus din yung gumagamit ng tao. No? So, tatalangin ko sa inyo yung mga tao ito. What about si Vicky? Ang dami na sa media. Sino yung special person? Ako dito, no? Sige na, Nikki. Something special, meron siyang ginawa sa'yo na kaya naging very special yung tao na yun. So, meron siyang ibinigay sa'yo na kaya naging special siya. Si Lorraine. Why? Bakit siya naging very special? Ayun, tulad na sinabi ni Valerie, although hindi ko siya asawa, pero I'm sure na siya may maging asawa ko. Ayun, si Jesus, siya yung taong kumpleto sa akin, siya yung dahilan kung bakit mas patuloy kong minamahal si Jesus. Okay. So, siya yung magkukumplete ng lahat sa'yo dahil si Jesus ang nagbigay. Si Jesus ang nagbigay sa'yo. Binigay niya si Lorraine sa'yo. Through the hand. Okay. Okay. Next, panahin ko naman si Sister Grace. Sister Grace. Sister Grace, sino ang special person sa'yo? Sis, marami naman sila, pero si Ben ang kasama ko. Si Ben. Bakit naging special si Ben? Si Ben po yung isa kong anak na lalaki. Siya yung masugulin. Totoo kaya yan. Sis, wala siya dyan. Baby bola. Honestly po, mabait silang bata. Yung mga anak ko. At nakikita ko na kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay nila. Kaya din kung paano sila nagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Nagpapagaling sila sa Panginoon. Okay, very good. Sino pa po ba? Si Brother DJ. Bakit may nakinig dyan? Wala akong maisip. Siguro, lahat naman dito medyo alam na. Bali, ano naman siya, same ano nyo naman eh, same, sa duwan niyo siya mga. Parang kilala ko na. Sino? Siya na yun. Siya na yun. Bakit siya naging special for you? Kasi si Lord, he taught us how to love. So, kumbaga, pinakita niya yung love na, kumbaga sa atin, di ba, as a person, unconditional, kasi kay Lord naman, walang unconditional love.
So, yun. Yun nga. So siya yung special Kasi nga, binigay siya ni Lord sa'yo. Saka, kumbaga, imperfect kayo talaga. Si Lord, bibigyan mo sila yung someone na talagang para sa'yo. Okay. So, yun. So, real perfect gift sa iyo. Okay, next. Alam naman tayo, okay. Lahat ng binigay niyo ngayon, except Sister Grace, someone who is a partner for life. Ngayon, tanongin naman natin, Sister Joy. Sister Joy? Meron ka bang, ito muna. Can you share to us, sino yung special person at bakit siya naging special sa'yo? Isa lang ba? Pwede, actually, 7 yung hinihingi, kaya lang masyadong malaki. So, ilan? Yung sa akin, grandparents ko, kasi sila yung nag-alaga sa amin. So, every time I see children na pinagtsatsyag ang alagaan, sila yung pumapasok sa isip ko na gano'n kami maliliit, gano'n kami, pagka tumabiyahe kami, sumusuka pa sila, and everything na inaasikaso nila kami. So, kanila on my way here, naalala ko sila. So, yung grandparents mo, kasi sila yung nagbigay ng pag-aaruga. Kasi yung parents ko, sila yung sa pag-aanap buhay. Pero yung personal na nag-aalaga sa aming grandparents. Okay. Okay, welcome, Brother Manny. Kala ko siya. Kala namin naligaw ka na. Kahit ka muna dyan, tapos you will join us later. Okay, so here, you're your partner in life, your son, your magiging partner in life, tapos yung grandparent. Okay, sino pa? Sir Ann. Sir Ann. Sa akin po, yung dalawa sila. O sige, dalawa sila. Okay lang. Yung parents ko. Yung parents ko. So everyone knows naman eh. wala dito eh. Wala dito. So, Lord willing, He knows naman lahat. So I'm just sitting still and know that He is God. Yung parents ko kasi, sa lahat na nangyayari sa buhay namin, especially my mom, marami mang dumaan talagang bagyo as in tsunami pa at earthquake na 8.9 ang dumaan. Yung mom ko talaga is yung hindi talaga siya, she was shaken pero she really hold on to the Lord Jesus. Because of that, I could say na siya yung naging foundation ng Christianity sa amin, sa family namin. My father was a backslider kasi yung family nila, they're Christian na before, but something happened. So, through sa mom ko, siya talaga yung always na naging parang haligi ng tahanan talaga. Not only the life, but also the walls of the house. So, siya talaga yung nagdala. And because of that, sa buhay ko personally, I struggled so before, but now I could say na talagang I've been also faithful to the Lord Jesus Christ, and I've been thankful for this amount. Okay. So, thank you for your sharing. Actually, if we're going to generalize ang lahat ng sinagot ninyo, one way or another, this special person, whether your wife, your girlfriend, your grandparents, your son, your parents, one way or another, they have given us something. Yung isa, yung faith, di ba? Siya nag-isabit mo. Yung isa, completeness, dahil ayaw maging mag-isa. So, your wife gave you the completeness of being a family. Yung girlfriend mo, she gave you the completeness of being in hoping that someday you will be complete as one family also. So, one way or another, the person who has been special for you has given you something. Okay? So, doon tayo ngayon gagawa ng isang activity. So, I would like for you to look at the members of this group. Look, tingnan niyo po sila isa-isa. Assess them and observe ano ba yung kailangan ng tao ito.
what does he need? What does he need most? Ano ang kanyang kailangan? Okay. Bakit kayo tumatawa? Nakikita niyo, meron kayong pangangailangan to? Pwede naman yung i-assess anong kailangan niya. Tingnan niyo, sa inyong point of view, meron ba siyang kinakailangan? Okay. Okay, ito na. If you are given a chance, meron po tayong pen dyan at saka kape. Walang pa po ba? Pwede po mag-share. Okay. Write down a personal gift that you can give to that person. I will repeat. Write down a personal gift that you can give for that person. Any person, one or two, pumili po kayo sa ating mga kagrupo na yan. Pumili kayo ng isang tao, dalawang tao, tatlong tao, na alam niyo ano ba ang pwede kong ibigay na alam kong kailangan niya sa kanyang buhay. Kailangan ko tuharin. Ha? Kung naman house and lot, our gift can be in the form of character trait, can be the form of talent, can be the form of service or time, and so forth and so on. Not physical things. Hindi physical hindi kotse, Hindi ko material. hindi material things. Something na dadama natin, kailangan ba niya ng ano ba yung character trait na kailangan niya mag-develop kaya sa kanya? Something that you know he needs most. And yun ang point eh. Something that you know that he or she needs most. Anong kailangan dapat matanggap mula sa akin para sa kanya? Pumili kayo, dalawa o tatlong tao. Okay? Yes po. Ilalagay yung name ng person. Not necessarily, kasi ibibigay nyo sa kanya mamaya yan. Mag-giving na tayo, di ba? We're going to give a gift. So, pwede po kayo maglista ng tatlong tao ng pagbigay ng gift as to how many person you want to give. Okay, bigyan nyo rin si Marcel. Okay? Sige, Marcel. Sulat lang po ninyo dyan. Isang tao